Noon, good morning, time check 6:28 ng umaga. Andito tayo sa Buskalan, Kalinga. So pag sinabing Buskalan, una natin maisip kay Apo Wangud ang magbabatik. Yan, nandito nga tayo sa may village ni Apo Wangud. Akit tayo dyan. Tour tayo ngayon, ano? Hindi tayo mag-hike, wala tayo ngayong hiking activities. So touring tayo ngayon. Nag-joiners tayo sa isang organizer, kasama yung pinsang ko na FW na dumating. Magpapatato daw kami kay Apo Wangud. So, yan, alam nyo ba yung sasakyan na ito? Ito yung sasakyan na nagdadrive dito sa cable na ito. Yan, cable tram. Yan, ito yung tali nya. Yan, nakatabit dun sa gulong. Tapos nakakabit dito yung pulley sa kabilang gulong, papunta rito sa isang pulley uli. Yan, patawid dun sa kabila. Yan, yan yung ano, ito yung hihila rito sa basket na nasa taas. Para kung may sumakay, bababa siya rito. Yan, dito. Yan. Umaandar tong sasakyan na ito. Ito yung hihila. Pababa rito, tsaka paakyat dun sa taas na yun. Yan yung village ni Wangud dito sa may Buskalan. Ito yung babagsakan mo. Meron silang mga alay rito. Yan, mga ano lang, mga manok. Parang ritual nila para sa siguro sa safety ng mga tatawid. Pina tayo sa hanging bridge. Patawid doon sa kabilang side. Hinapo Wangud. Nagbilang niya, dalawa? Tataka pa yung renta? Rent. Minsan lang yung iyo yan, gawing ano, souvenir sa bayan. Pamalo sa ano, anak mo pasaway. Pumili ka. Ano, ayaw ko. Ayaw mo? Ano maganda ito? Ngayon, lahat naman yan, parehas lang yan. Gusto ko matulog. Lahat naman matulog yan. Okay. Yan, maganda rito, simentado na yung ano, pagdaanan. Hindi ka na matakot na baka madulas.
So itong tulay na ito, bago lang daw to. Last year lang daw to na tapos. O last year lang ito na gamit nila. Ito yung dating daan nila. Oh. Yan. Mababa doon. Tapos doon sa ilog sa baba, meron daw maiksing tulay doon. Pakyat ulit dito. Ayun yung daan na yun. Oh. Pakyat doon. So mga nakaraang taon, mas mahirap ang pagpunta rito kumpara ngayon. Kasi ngayon meron ng hanging bridge. Mas maiksi na siya ng konti. Si ate yun. Si ating guide oh. Inaano niya yung mga ano niya eh. Iduduyan para makatulog. Eh nagduduyan eh. So dito limitado ang tatawid. Hindi pwedeng sabay-sabay lahat. So, ilan lang pwedeng tumawid. 10 katao lang. Ay! Ano ba yan? One. Ay, napakauga naman pala. Ay! Ganda oh. Wow, ang ganda ng view. Yan yung dating tulay. Natawiran nila. Akyat dun. Matarik yung aakyatin pala. Dati, ano? Yan yung daan, di ba? Ganda! Yung pulse pa sa baba, oh. Nice. Ito na yung dulo. Start na ng ahon ka, siyari ka. Kaya po napagod. Napal si Kuya, ayun siya. Ooh. Hindi ko kaya na yan. Yan, matarik-tarik yung nagdaanan na naakit natin. Taso. Kaya nga, nagsisikit-sikit na kami ni Mika. Sakay ka na lang pa uwi ate. Habang pataas ka ng pataas, paganda yung view na nakikita mo. Ang maganda kasi habang nakasakay ka, Tito Mika. Parang yan na yung village oh. Yan. Nababa pa lang naman tayo, nasa 900 meters above sea level pa lang tayo. Napakababa pa lang. 1 minute. Ako, wala pa yata 20 minutes yun ah. Ganun. Isang oras niya pa. Ate, sabihin mo ito na yun. Yan na yan. Yan na yung village na yan. Ito na yun. Nice. Ate, malayo. Lapit na yan. Andito na tayo sa taas eh. Mamaya tayo mag-ikot sa mga Doon ba? So nag-isang puno na yon? Ito yung village mismo. Saan nakatira si Apo Wang-od. Puro mga konkreto na rin eh. Yes. Buskalan, Tingluyan, Kalinga.
Ayan pala siya puwangod eh. Ito pala bahay niya. Okay? Grabe ano, puro ano na. Mas madali na kasi magdala ng materyales dito kasi may tram line na. Bahay sa 10. Tapos pagdating pala dito. Nakakamiss yung Baileys na to. Pag doon ka sa baba tumingin, akala mo mga sa 10 piraso lang yung bahay. So pagdating mo rito sa mismong village, napakalaki pala ng village na to. At ang lalaki ng mga bahay. Gaganda pa. May covered court pa rito. Kanina nadaanan natin si Apo Wangod na nagtatato na. So umaga pala yan siyang lumalabas. So sana ngayong araw na to matatuan tayo para bukas aga tayo makakauwi. Ito na yung homestay natin. Henry's Homestay. Ayan o, hindi ka magkatato rito. Mayroon nagkatato rito. Ayan ba, bali ma'am, guys, may breakfast dito. Gusto yung order, sabihin nyo na po dito sa nakasing breakfast. Ito na. Ay, ito. Ay, yun. Charcoal yung ginagamit nilang parang native coffee. Only in Kalinga. Paano kung buo yung ipasok mo na karayom? Nasugot mo dugo. Adot. Wait, Inaantay niya nga si ate. Isang patong pa. Para Sapato pa ba yan? walong patong pa yun, di ba, be? Nag-chat sa Israel. Alibata. Nahingit sa prayer. Tragdag ka girl, sa kabila naman. Ito naman, no? Oh, pangalan mo. Magkano na yun? 100 daw, be. Di ba, be? 250. Ano sabi niyo 100? Di mamaya, sikreto mo lang yung ano. Hindi kita, maitim kasi ako, no? Dapat na puti yung ink eh. Maitim eh, oh. Masakit kaya yun, yung puti. Talaga? Ano ba yung ink yun? Yung nahalo sa ano. Ah, masakit ba yun? Ah, kasi highlights yun eh. Ginagamit sa highlights yun eh. Init din. Paano yan pag nala... Masisira. Bakit layo malayo? At saka masisira yung meaning nung tato. Oo. Mawawala yung meaning. Baba na lang. Dito sa di ba, be? Kita na. Kita naman. Ilaw-ilaw ng slot. Alipata rin. Hindi, yung kaliwa ko. Ah, sa 3 dot. First tattoo ko to. Sa pangalan niya umuulit eh. Sabi ko na, nakaka-addict yan eh. Welcome to Apo Wangod. Kalahati yung buwabaon. Eh sila ganun eh. Sa kanya, pak! Nakakiti pa sa inyo yun. Yung stick nandito, ganun siya magtuto si Wangod. Gusto nyo to ha? Sige. Madaldal pa yun. Tapos meron siyang video yung nagulat siya, yung nasa yung gitna na, yung tinake na sa gitna, yung gitna na. Nabaon na. May video siya na nag-trending. Nabaon na Nagulat siya, kalahati. Ginagano niya ng stick, ayaw matanggal, kailangan dalawa yung humugot. Patay. Wala, di ba? Nag-trending. Bumaon. Yung nakatulog siya, di niya alam nakatulog siya. Pinapalo. Palo rin ng palo. While he's doing the three dots. Sakit nun. Yeah? Iniinom niya talaga yan. Galing ano. Pampahaba ng buhay yan. Botanist. Kontra Kontra yan oh. Kaya wala siyang sakit eh. Ayan, lakas niya, no? Pag may UTI ka din, pwede. Parang gusto ko Ayun. rin magdamo. Sa UTI pala. Gamot din pala sa UTI yun. Organic talaga yun. Bakit apat lang ngayon padayon ni Pito? In, Baka shortcut na lang. Shortcut kasi yan eh. meron kasi. May dala-dalawang letter kasi. Sa May isang saba, ano. ganun. Ah, ganon. Ah, tama. May ano. Parang abakada, di ba? Meron ganun.
Gusto ko yun. Kaya mo pa ba? Tigisa lang kayo? Yung anak namin paglaki, sa kanya yung gusto. Tatlo. Oo nga, no, pwede. Ah, baby pala anak niya. 6 months? 6 years old. Ah, 6 months. Ilang taon ba ang pwede? 11, pwede na. Yung anak ko pala, pwede pala yun. Taling ko nga dito yun O sa sila. tribo siguro, wala sa kanila kasi yan. Hindi sila, 11 na yan Oo. sila na gano'n. Nag-start na magtato eh. High speed. Kaso baka hindi naman siya tanggapin sa school nun pag gano'n. May ganyan kasi. Pag may ink na, oh. May school na ano eh, mga silan eh. Hindi pa talaga pwede yun. Ako nga, 45 na ako nagkaroon ng tattoo eh. Ayun lang eh. Maganda first First time mo ba yun, kuya? Oo, ganun ba talaga yun? Virgin yan. Virgin. First tattoo. Traditional. First blood ka pala. Yung iba, first tattoo kay Apo. Naging first tattoo niya talaga yung apo yan kasi may signature naman sa kanya yan dyan eh. Kakaroon naman siya ng signature dyan eh. Mayroon pa yan siyang buhay na kapatid. Sabihin dalaga pa si Apo. Virginity. Ta. Na aw. Ganda oh. Siya lang. Yung natira. Nice. Yan yung tattoo natin. Alibata. Meaning yan, HMJ. Ito yung tattoo artist natin. Apo ni Apo Wangod. Ano bang patay? Posted mail ng Nonka Munta. Yes. Mamaya marami din. Sarap. Bali 3 meals din tayo mamaya. Patikin pa lang daw to. May sabaw, meron tayong marasa mamaya, marami ulit. Time check 1:47 na ng hapon. So baba na tayo, punta tayo dun sa bahay ni Apo Wangod. Yung pinatato natin ng Alibata, papipirma natin kay Apo Wangod. 3 dot yung gagawin niya bilang recognize niya dun sa tattoo natin na pinagawa. So siya yung pipirma. Ito yung bahay ni Apo Wangod. Pipila. Yan, dito magtatato si Apo Wangod. Ayun, natapos na yung tattoo session namin kay Apo Wangod. At balik na kami sa
transient namin. Yun, pasyal tayo rito sa rice terraces. Yan yung mga original na design ng bahay ng mga Kalinga. Yan yung totoong bahay. Kasi ngayon mga bahay dito, kita nyo malalaki na. Yan, wala nang naiwan ng mga bakas, mga sinaunang mga bahay. Ngayon gumawa yan sila ng replica ng sinaunang bahay ng mga Kalinga. Ito yung mga nila, rice terraces, mga palay nila. May bunga na yung palay nila. May bunga na. Lalo ngayon nag-uulan kasi kaya tanim talaga ng palay ngayon. Siguro mga November ani na to kung hindi babagyuhin. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Meron na lang cellphone, iPhone lang po. iPhone please. Ito lang, fully paid. iPhone ba to? Fully paid po ba? Or Oo, ano? fully paid please. Kulit eh. Kung okay lang, 16 saan eh. Kung okay, 13 pwede na din. Hosted dinner. Napagano ako na lang. Kung Monta. nag-13 Monta. Okay guys, come on. Look. One week in the Philippines. Puti, lumabas ka na, kakainin na ni Jerry yan. Ayun, time check. 8:05 ng umaga. Basta kami rito sa homestay namin. Magsasagada pa kami. Yan. Handa na lahat. Sarap din ang experience natin dito. Lalo na't memorable to dahil yun ang pinakaunang tattoo na inalagay natin sa katawan natin. Ganda. Bye-bye, Apo Wangod. Aga pang naka-duty si Apo Wangod ah. Aga pala yan siya nagtatato. Daming tao. Talaga. Doon yung service natin sa haba. Tanya ba yung baba na yan? Pangin. Ganda ng spot. Ito yung tagusan ng mga sa dating daan yung hindi pa nagawa yung hanging bridge. Kaya napakaswerte pa rin natin na experience natin na mas madali na lang yung trail kumpara dati. Yung hanging bridge na ba. Yan yung dating daan yan. Yan, haba. Dun. Haba dun yung tulay dati. Tapos aakyat ka, napakahaba ng aakyat yun, taas. Yung hirap ng trail dati kung pupunta ka kay Apo Wangod. Ngayon, napakalaking kabawasan sa difficulty ng trail kasi may hanging bridge. Yun may tram mo. Yan. Nakagamit yung karga niyan.
Doon, babagsak sa bayan. Ayun, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Nice. Oh, grabe. Ito na, pakita tayo. Palabas na. Nice village. Halit na village lang. Pero napakaganda. Dito tayo sa taas, may kalsada. Siyempre bibili tayo ng souvenir bago tayo umuwi. Ito na yung ban natin. What can you say your experience here? It was outstanding. It's awesome. Appreciate it. Yes. Okay. Culture. Beautiful culture, beautiful people. Yes. Beautiful food. Beautiful food. The food was really good. And beautiful smoke too. Very good. Very good smoke. Guys. Tingnan nyo to. By time check 11 sakto tanghali. Yan, dito tayo sa may inverted house. Yung mga nakabaliktad na bahay. Yan. Yes, Bruce Lasal. Yeah. Ito yung sikat na kainan sa Sagada na yung design nakabaliktad yung bahay. Ang ganda ng loob dito. Yun. Established by 1968 pala. 1968 siya na-establish. Okay. Okay, dito siya lang. Ang gagawin nyo dito, bumili ng souvenir nila. Weaving. Yes, ayun yung mga gawa nyo ng bag, guys. Dito na ni-weave yung mga bag na yan. No? Dito na tinatahi. Doon sa likod talaga. Ito yung mga nga nila. Ito na yung pag-build ng mga bags nila. Dito na tinatahi. Pero yung pag-weave talaga ng ganito, sa likod na. Nice. So ito yung area ng pag-weave nila ng tela. Ayan. Yan yung paraan ng pag-weave nila ng tela yan. Yan. Pinapasok ng pasalit-salit yan. Yan. Ito yung pinaka-makinarya nila para makagawa ng tela. Wow, grabe, ang galing. Napaka-busisi. No? Yan, nandito tayo sa may Sagada Pottery. Paggawaan ng mga paso. Dito talaga nag-originate yung mga paggawaan ng paso. May Sagada. Tignan natin yung mga gawa nila. Ayan yung ginagawa nila. Yan, paso, baso, mga cup. Yan, pasok tayo sa loob. Tignan mo nila kung paano nila ginagawa yung mga paso galing sa clay. Ilan po kayo? 12 sa amin. Workshop started in the year 2000 by Archie Stapleton. He is the son of an American missionary who grew up here in the 1960s. He saw the potential of our local clay and our local soil for pottery production. That's why when he went back to the States, he studied pottery, mastered it, and then came back to Sagada to teach the Sagada people as an alternative livelihood. Around Sagada, we have to scout for good place to get a clay in which we will not destroy the environment
100% and no one's going to get angry. Whenever we see one that is good, we hold the clay, bring them here, soak them in water for a few weeks. We sieve them 2 times until we get a very fine mesh, which is like this. After sieving 2 times, it's very watery. We have to drip dry for 3 to 4 months. We age it for at least 3 weeks before we can use it. There are 3 kinds of pottery. There's earthenware, stoneware, and porcelain. Earthenwares are low-fired. That's what they do in some other parts of the country. Those are the flower pots, the one that we cook food into. Stoneware and porcelain are both high-fired. We specialize in stoneware. We can reach the temperature, which is 1,300 degrees Celsius. Okay, so first of all, I'm going to center the clay. Centering the clay with pressure from my both hands, and I have to go with the speed of the wheel. Before we can make any kind of shape that we want, may it be a vase, a bowl, or a mug, we have to do the cylinder first, for that's the basic shape. To do the cylinder, we put a hole in the middle, widen the hole while slowly pulling the clay towards the side. At this point, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together here at the very bottom, and then slowly pull it up to the tip of the clay. One more time, my hand should be the one controlling the clay, and not the clay controlling my hands. Whenever I pull it up, I have to do it gradually to maintain the centerness and for it not to collapse. So this is our cylinder. This can be a pot already, but we are going to reshape this for us to see how far the clay goes. So what I'm going to do is to slowly push it outwards here at the very bottom, while pushing and pulling my hands up. I'm supporting my left hand with my right hand outside. Here in the middle, I'm pushing it inwards, slowly pulling it up, supporting my right hand with my left hand inside. Then I'm going to push it out at the top to make a flower vase. Whoa! We can even make it sexier a bit here at the very middle. I want it. To enhance the shape if needed be. Halika rito at paikutin kita. And then, at kung gusto naman natin siyang maging water container, we can just put a spout. So what we do here, we air dry it for 5 days. After 5 days of air drying, when it's leather dry already, we come back, trim the bottom, then we put the handle on it. That's the time that we can put any kind of decorations that we want to enhance the beauty. Then we air dry it again for a month. Iluluto namin, we cook them in the oven for 10 hours of firing. We have to wait for the oven to cool down. We come back, bring out the pieces, then we apply the glazes. The glazes are the ones who put color and shininess upon it, but it's not like paint that you just apply to it. You can see the color immediately. We have to cook them again to a certain temperature for 10 to 12 hours before the beauty of each piece will come out. They are very good for food containers. They're microwavable, and of course the color doesn't fade. So, ganun lang kadali pala gawin yan. Pero parang pag sinubukan mo baka mahirap talaga. Ito yung mga finished product nila. Dose, sakto ng tanghali. Kain mo na daw bago tayo pumunta doon sa mga hangin pain. Yan, tumatanggap sila dito ng QR code. St. Mary the Virgin Church. Ayan, sa may Sagada. Ang ganda. Maliit lang siya. So,
Pinagawa daw ito ng mga Amerikano nung araw. Highest point, yes. Ito yung luma na highest point. Walang clearing. Yes. Whew. Sayang. Yan, sa baba, ang ganda.